mga bugasya, doktor, lalo-lalo na pagka may mga opportunity sa ibang bansa, kapag ka ikay pinalad at ikay nakapag-abroad at nagkaroon ka ng ikaw na posisyon sa ibang bansa, tingnan yung mga kapatid, ang ganda ng buhay nila at ang mga pamilya sa Pilipinas. So, ganun pa man, dahil, yun nga, sabi ko kanina, if you think education is too expensive, try ignorance. Kaya, nasiyahan na lamang, kung hindi ka talaga, sabi nga, tayo hindi nakapagtapos sa mga matataas na ika nga profesyon at sa larangan ng edukasyon, mga kapatid, ay di, sabi nga, matiis tayo kung ano lang ang pinagkaloob ng Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo po mga kapatid, ang the greatest profession, walang iba kundi yung profesyon na tinanggap mo sa Panginoon. Yan ang pinakamataas na uri ng profesyon, mga kapatid, sa mundo. Dahil may kasabihan, kapag ang doktor nagkamali, mamamatay lang ang kanyang pasyente. At ang abogado naman pagka nagkamali, mabilanggo lang ang kanyang kliyente. Pero kapag ang mga ngaral nagkamali, ano? Kaya napakahirap talaga ang profession na ito. Kaya the highest profession of all professions, mga kapatid, itong divine calling. Itong tawag ng Panginoon. Yan ang pinakamataas na uri. Walang kinalaman yan. Okay kung mayroon kang mataas na aral sa sanlibutan, di mo na effective po tayo. Pero ang problema po kasi sa maraming mga professionals, mga kapatid, kunti lang mga tinawag. Kasi maraming nga mga intelihente, pero mga kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po sila nakakasurvive, hindi po sila nakapagtiis. Kaya nga may kasabihan, mas maigi pa daw na ikaw ay mag-alaga ng 100 kalabaw kaysa tao. Ay bakit? 100, 1,000 tupa, pwede pa. Dahil once na ikaw, mga kapatid, nanguna, at isang pitik lang ng tungkod mo, lahat ng, nakita ko yung nagpastol ng kambing at saka yung tupa, mga kapatid, nako, may kanya-kanya silang tagapag-alaga. Kaya kung saan nang dalhin ng tagapag-alaga, lahat sila. Pero ang tao, mga kapatid, may kanya-kanya tayong prinsipyo, may kanya-kanya tayong ugali. Iba-iba ang ating katuwiran. Maliban na lamang kung nagkaisa tayo, at sumunod sa katuwiran ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Panginoon, isa ang direksyon natin. Pero mga kapatid, kung talaga tayo po ay umasa lamang sa ating sariling kaalaman, mga kapatid, at kakayahan, iba ang iyong, kaya nga, nagkakaroon ang problema minsan, mga kapatid, yan ang inaano ng mga Muslim, kayo isa lang yung Biblia lang ang inyong kuan, ang inyong batayan, pero napakaraming paniniwala ninyo, iba-iba ang inyong sekta, iba-iba ang inyong reliyon. So just imagine, sa kalakuran, mga kapatid, kanila, tarang nagkaisa sila doon sa kanilang paniniwala dahil yun lang kanilang batayan. Pero ang problema minsan, minsan mga kapatid, Biblia iisa nga, pero ang problema, hindi tayo buong sanlibutan, buong Kristyanismo, nagkaisa sa paniniwala. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang paliwanag, iba-iba ang pag-intindi. Ngayon sabihin natin, nako, hindi ata sufisyente at hindi ata credible talaga ang Biblia na yun ang batayan natin. Mga kapatid, nakasulat na po yan sa banal na kasulatan. Kung bakit, anong dahilan, bakit nagkaroon ng iba't ibang paliwanag, iba't ibang paniniwala. Okay?
Now, tingnan natin basahin muna natin ang 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2. Tingnan niyo po mga kapatid. Ito muna ang ating kuwan. Tingnan. 1 Corinthians chapter 2. Chapter 1 Corinthians chapter 2 verse basahin natin ang verse 14. Ang verse 14 ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Now thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ. Hindi 1 Corinthians, baka sikan po first. 1 Corinthians chapter 2. Chapter 2 verse 14. Ngunit ang tao noon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay pamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Yan po ang isa sa dahilan mga kapatid. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness, and unto him neither can he know them. Ang mga taong nasa laman, mga kapatid, ay hindi nakakaunawa ng mga bagay na ayon sa Espiritu, sapagkat ito'y sinisiyasat sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya yun ang dahilan, mga kapatid, na talagang ang banal na kasulatan ay hiwaga. Bakit? Kailangan po talaga natin ang gabay ng Diyos na magbibigay po sa atin ng tinatawag na pangunawang espiritual. Kaya sa pamamagitan ng kanyang espiritu, mga kapatid, doon po natin mapag-unawa kung ano ang kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat sabi nga, verse 12, tingnan natin ang verse 12. O ano muna, verse 11. Ganon din. Sapagkat, verse 11 ng chapter 2 ng 1 Corinthians. Okay, pakibasa ulit. Pakibasa. For what a man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him, even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. No, you see mga kapatid, sino? Sapagkat sino ang mga taong nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na sa espiritu ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maliwanag dito mga kapatid na kung ang isang tao ay hindi tumanggap ng espiritu ng Diyos, mga kapatid, mahirap po mapag-unawa ang kanyang mga salita. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ito'y sinisiyasat sa pamamagitan ng espiritu. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang good news, verse 12. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya napakahalaga talaga na ating matanggap ang Espiritu ng Diyos. Huwag mo sabihin na, maliwanag naman, yan naman nakikita mo at nababasa. Pero kung wala po ang divine inspiration ng Espiritu ng Panginoon na magbubukas ng misteryo, mga kapatid, para maunawaan po natin, nako, napakahirap, hindi talaga mapag-unawa ng taong nasa laman. Amen. Ha? Katulad, halimbawa, halimbawa ng mga kapatid, hindi naman natin baga tinitira ang kanilang paniniwala. Pero bakit?
Mababasa sa banal na kasulatan na pagkaliwaliwanag, mga kapatid. Pero kahit anong paliwanag natin, hindi pa rin mapagpunawa, hindi pa rin kayang tanggapin. Dahil ang dahilan, mga kapatid, ang nakakasiyasa ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, mamangha po tayo dahil atin pong maalaman maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Kaya kahit simple lang, kahit napakaliwanag, mga kapatid, hindi nila tanggapin dahil hindi po nila tanggap ng Espiritu ng kaunawaan mula sa Diyos. Pero papasalamat po tayo dahil ang ating tinanggap, hindi ang Espiritu na nasa sanglibutan. Kaya nga po, mga kapatid, yung kanina, why knowledge is important? Because knowledge is the greatest treasure. Pero yung treasures na yan, mga kapatid, both tinatawag na physical, material, and spiritual. Dapat ang kaunawaan ito, ang knowledge na ito, yes, hindi naman natin ipinagbabawal na ang tao talaga, ang mga magulang, sinisikap talaga makapagtapos ang kanilang mga anak. Pero ang problema minsan, mga kapatid, kung nagkaroon na ng degree, nagkaroon ng profesyon, dahil hindi nila pinahalagahan ang knowledge ng ating mahal na Panginoon, kundi ang knowledge lang ng sanlibutan. Tingnan nyo ang resulta, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Biblia, maraming mga matatalino, maraming mga kilalang mga tao. Grabe ang kanilang karunungan, mga kapatid. Pero sa harapan ng Diyos, naging mangmang. Bakit? Dahil yung kanilang ginagawa, mga kapatid, taliwas sa kalooban ng Panginoon. Bakit taliwas? Bakit hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? Dahil wala silang knowledge mula sa salita ng Diyos. Kaya kung magkaroon ka lamang ng knowledge, mga kapatid, sa sanglibutan ito, wala ang salita ng ating Panginoon, makikita po natin, mga kapatid. Una, hindi man nila lahat, tinutubuan ng pride. Hindi na nakikinig, mga kapatid. Magaling na sila, hindi na pwedeng maturuan. Dahil abogado sila, dahil doktor sila, dahil hindi naman lahat. Pero ganun minsan, mga kapatid, dahil sa kaalaman ng sanlibutan, nagiging, sabi ng Panginoon, ang mga pantas, matalino sa sanlibutan, naging mangmang sa harapan ng Panginoon. Yan ang problema. Pero, kung katulad kay Apostol Paul, na naging educated man siya, mga kapatid, pagkatapos sumuko pa siya sa kalooban ng Panginoon, nagkaroon pa siya ng knowledge sa salita ng Panginoon. Tingnan nyo anong ginawa ng Diyos sa kanya. Ginamit siya nang higit kaysa ibang mga apostol. Kasi bukod, hindi lahat ng mga apostol may pinag-aralan. Si Luke, doktor. Si Juan, abogado. Pero the rest, mga kapatid, tax collector, may pinag-aralan. Pero the rest, mga kuwan lang, pangkaraniwang tao, mangingisda na ang karamihan. Pero na-turn upside down nila ang sanlibutan, ginamit sila ng lubusan ng Panginoon dahil binigyan sila ng Espiritu ng Diyos para maunawaan ang kanyang mga salita. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, mga kapatid, na sabi nga doon, tingnan nyo dito sa, basahin na lang natin, sa 1 Corinthians, ito ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 2, verse 4. Tingnan nyo. Verse 1 muna, verse 1, para makita natin kung sino si Apostol Pablo. Okay, verse 1 muna, pakibasa. And I, brethren, when I come to you, come not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Amen. Kaya mga kapatid, sinuko niya muna ang kanyang profesyon. Hindi niya muna pinairal yung kanyang profesyon, kundi ang kanyang patutuo, mga kapatid,
bagamat siya po ay educated man, pero sabi niya, hindi ako ikapumarihan sa inyo na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan. O, tingnan nyo, hindi raw siya, magaling si Apostol Pablo, pero saan siya, saan siya dumipende, saan siya kumuha ng karunungan para humarap sa mga tao, hindi sa kanyang sariling karunungan, kundi sa pamamagitan ng karunungan mula sa Diyos. Kaya verse 4, ang sabi rito, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kaya mga kapatid, ibang klase. Bakit maraming nakumbinsi sa pangangaral ni Apostol Pablo? Dahil sabi niya, ang aking pananalita, ang aking pangangaral, hindi sa mga salitang mapanghikayat ng karunungan. Grabe. Hindi sa mga karunungan nasa sanglibutan, kundi ang karunungan at kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos. Sabi niya, may preaching, anong sabi niya dito? My preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya, makita po natin mga kapatid na well-educated si Apostle Paul dahil ang kanyang profession, under siya ni Gamaliel na kung saan po kumbaga sa sa Supreme Court mga kapatid. Siya po ay tapos sa Supreme Court. Kasama siya sa mga abogado. Kaya sabi niya, ako ikay humarap sa inyo. Ako ikay nangangaral sa inyo. Hindi sa aking tinatawag kaalaman at karunungan, kundi ayon sa kapangyarihan at kaalaman ng Diyos. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya po mga kapatid, hindi naman natin pagka tinututulan, magaling nga at nakita naman natin na dahil sa kanilang na-acquire na knowledge sa sanglibutan, nakapagtapos sila ng kanilang pag-aaral sa purihin ng Panginoon, sa mga nakapagtapos at nakakapagtrabaho ng napakagandang mga trabaho, at the same time, faithful, at the same time, naglilingkod sa Panginoon. Yun ang mga taong mapalad. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, kung na-acquire mo man ang kaalaman mula sa sanglibutan, naging degree holder ka, pagkatapos naman, hindi mo binaliwala mo ang kaalaman mula sa Diyos para malaman mo kung ano ang kalooban ng Panginoon, ay kawawa ko. Kawawa ko ang kaluluwa ng taong niyon. Dahil isang abogado, naaalala ko, abogado ni Erap Estrada, si Estelito Mendoza, tingnan nyo, nag-confess talaga siya harap-harapan doon sa konseho. Sabi niya, alam nyo, pagdating sa Word of God, salita ng Diyos, wala kakaroon talaga diyan na alis dyan. Kasi ang tinutukan niya mga kapatid, talagang minaster niya ang aklat ng sanglibutan. Kung papaano yung mga abogado kasi, mayroon yan silang mga kapatid, batayan. Ayon sa ganitong aklat, ayon sa ganito, puro may mga batayan sila mga kapatid. Kaya ngayon, impeachment trial mga kapatid, yung prosecution at saka yung defense, makita natin balik-taktatan ng kaalaman, kunting galaw lang ng salita, para hindi na sila umuusad, talagang tinutupukan nila mga kapatid. Kaya masilan talaga. Ngayon, sa atin naman mga kapatid, ang pinagpapasalamat natin, dahil ang ating tinanggap ay ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, 13, ang sabi rito, 1 Corinthians chapter 2, verse 13, which things also we speak,
not in the words of man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Ang tinanggap natin na Espiritu ng Panginoon na mula sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ngayon, ito yung tinatawag na, sabi nga, kung ang mga abogado, mga kapatid, mayroon silang batayan na aklat kung saan doon sila, mga kapatid, sabi nga, doon po talaga sila naninindigan ang mga anak ng Diyos na tumanggap ng Espiritu ng Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na pagka ang salita ng Diyos na atin pong tinanggap, yung atin pong, katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, ligtas kayo kung manatili kayo sa inyong tinanggap na ebanghelyo na aming ipinangaral, na aming itinuro sa inyo, na siya naman inyong pinananatilihan. Sabi ni Apostol Pablo, dahil, mga kapatid, wag na wag po tayong lalabas sa mga salita ng Panginoon na itinuro ng mga apostol. Kaya napakasilang, mga kapatid, na dapat natin, kung baga sa mga abogado, according sa aklat na ito, tayo naman, dapat, mga kapatid, manindigan tayo dahil yan ang pahayag ng Espiritu ng Panginoon sa atin, yung mga salita na ating nalaman at natutunan. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na baluktutin. Huwag nating hayaan na ibahin nila ang interpretasyon. Kailangan, mga kapatid, patunayan natin ang salita ng Panginoon. At tingnan nyo, ang sabi rito, the Holy Ghost is comparing spiritual things with spiritual. Paano, mga kapatid, masasabi natin comparing spiritual things with spiritual? Ang ibig sabihin, mga kapatid, comparing spiritual things with spiritual, dapat ang salita ng Panginoon spiritual yan. So, kaya nga, sa ating pagtuturo, yung ating pinanindigan, mga kapatid, meron po tayong, mga batayan mula sa salita ng Panginoon. No? Itinayo po natin ang ating pagtuturo mula sa salita ng Panginoon. Ngayon, dahil sa napakarami nga, mga kapatid, ang iba't ibang paliliwanag. Ano ang dahilan? Dahil hindi po nila tinanggap ang Espiritu ng Panginoon. Ngayon, magpapasalamat po tayo, mga kapatid, dahil tinanggap po natin ang Espiritu ng Panginoon. At ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, ang nagbubukas ng ating unawa. Paano natin masasabi na binuksan ng Panginoon ang ating pag-unawa, mga kapatid? Dahil siniyasat natin, natuklasan natin ang kanyang mga salita, para bagang siniyasat natin at parang natatagong kayamanan. Everybody say praise the Lord. Yang natatagong kayamanan na ating nasumpungan mula sa kanyang mga salita, mga kapatid, kailangan, kung anuman ang dapat nating patunayan, dapat mababasa mula sa salita ng Panginoon. Hindi po pwede, mga kapatid, na sa iyo lang sariling puro-puro, sa iyong sariling palagay. Kasi ang tao, mga kapatid, maraming katuwiran yan. Kaya para maging tumpak yung ating pong tinatawag na pagpapaliwanag, mga kapatid, dapat suportado ng salita ng Panginoon. Dapat mababasa, mga kapatid, ang salita ng Panginoon na ating itinuturo. Kaya mahalaga talaga na hindi lamang, mga kapatid, hindi lamang na may pagpapaliwanag, may mga rema, pero
mga kapatid, kailangan meron talagang mabasa mula sa salita ng Diyos. Dahil ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, kumpirmado yan. Hindi yan po pwedeng ika nga makakasubalian. Sabi nga, heaven and earth shall pass away, but my word shall pass away. Shall not pass away, rather. So sa makatuwid mga kapatid, kapag ka ang salita po ng Diyos ang ating panghawakan, at ito naman ay pinahayag sa atin mula sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So pinahayag ng Panginoon mula sa Panginoon. Ngayon, dapat mga kapatid, masumpungan at mabasa mula sa banal na salita ng Panginoon. Hallelujah. Para, yung sabi nga, comparing spiritual things with spiritual. Kaya, ibig sabihin, anumang pagtuturo, anumang sabihin natin na aral na gusto natin ipaabot mga kapatid, grounded at saka kailangan talaga, yan ay nakabase sa salita ng Panginoon. Katulad halimbawa, bakit sinabi mga kapatid, paano masasabi natin comparing spiritual things with spiritual? I-compare natin ang salita ng Panginoon sa kanya ding salita. Yung halimbawa, yung gusto mong ituro mga kapatid at palabasin, dapat salita din ng Diyos. Ang tanong, salita ng Diyos. Ang sasagot, salita ng Diyos. Bakit? Dahil ano ang sabi sa Proverbs? Ang sabi ng Proverbs mga kapatid, chapter 30, verse 6. Anong sabi? Add thou not. O, tingnan nyo. Huwag mong dadagdagan ang aking mga salita. Baka sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Katulad ng ating tinanggap na doktrina mga kapatid, talagang batay sa salita ng Panginoon. Amen. Talagang ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat meron pong babala ang Panginoon na kung tayo po ay magkaroon ng tinatawag, halimbawa, ideya mga kapatid, okay lang yan magkaroon ng ideya. Pero kung pagdating sa tinatawag na pagtuturo mga kapatid, na kung yan nga ba ay talagang sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon, dapat talaga merong ebidensya ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag mong dadagdagan ang aking mga salita, baka masundo ang pagsinungaling. Praise God. Kaya kuminsan kasi mga kapatid, ito kuminsan, medyo nadideceive minsan ang Kristiyano. Dahil akala niya, dahil sa pinapatnubayan ng Espiritu ng Panginoon, lahat ng gagawin niya, mga kapatid, akala niya, tama na yun. Pero paano natin masasabi na tama na yung leading at guidance ng Espiritu ng Panginoon? Alam niyo po mga, paano matest yan, paano masukat yan mga kapatid, kung yan nga ay pangunguna ayon sa Espiritu ng Panginoon, hindi rin niyang contradict sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, hindi po hindi mag-contradict. Halimbawa mga kapatid, meron kasing mga tao na mga spiritual. Pero alamin natin mga kapatid, kung siya nga ay spiritual, hindi ba salungat sa salita ng Diyos yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang ipinagagawa? Dahil ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon, hindi yan magkasulungat, magkasundo yan mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magkasundo yan. Bakit? Sabi nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O tingnan nyo mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon, sino naman ang Espiritu? Ang Panginoon. Kaya masabi nga,
Ang Espiritu ng Panginoon, siya ang magpapahayag sa inyo ng buong katotohanan. Ngayon, kung Espiritu nga ng Panginoon ang nangunguna, hindi po mga kapatid, salungat sa mga salita ng Panginoon, salita ng Diyos. Amen. Dahil ang Espiritu, iisa. Ang Diyos, Espiritu, yung tatlong yan, iisa mga kapatid. Hindi magkasalungatan yan. Kaya kung sabihin ng Espiritu, pag sinabi ng salita niya, hindi yan magkontradict mga kapatid. Kaya ang ibig kong sabihin, anuman ang leading ng Espiritu, ibig sabihin mga kapatid, hindi salungat yan sa salita ng Panginoon. Ngayon, kung sumalungat yan, hindi yan. Siyasatin natin ang bawat Espiritu. Kaya sabi nun, siyasatin natin ang bawat Espiritu. O ngayon, paano natin masiyasat ang bawat Espiritu? Ay ito ang susi mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Para hindi tayo ma-deceive. Kasi maraming na-deceive mga kapatid. Ngayon, ang kanilang pinagagawa, taluwas na sa sinasabi mismo ng salita ng Panginoon. Kaya para hindi tayo malinglang, madaya, sabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking mga salita. Amen. Amen. Kasi sabi ng banal na kasulatan sa Matthew 24, maraming mga bulaang propeta, maraming mga manliling lang. Ngayon, paano natin masubok? Walang iba mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon. Amen. Manatili tayo sa salita ng Panginoon. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo? Let the Word of God dwell in your hearts richly in all wisdom. Ayun. Manatili talaga. Dahil anumang pagkilos ng Espiritu, iyan po mga kapatid ay subukin sa kanyang mga salita. Tingnan sa kanyang mga salita. Kaya pagsang-ayon sa kanyang mga salita, yun nga. Amen. Kalooban nga, mga kapatid, ang kanyang ginagawa mula sa ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia, na kung sisiyasatin mo, katulad ng kayamanang nakatago, kung magkagayon, magkaroon ka ng kaalaman mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi po ba biro mga kapatid? Kaya bakit? Maraming iba-ibang paniniwala, pero hindi po sila nagkaisa. Hindi po sila nagkaisa sa tinatawag na hindi po nagkaisa ang mga tao dahil meron lamang isang tagapagturo. Meron lamang isang tagapagturo, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ang tagapagturo naman ang Espiritu ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Amen. Everybody say praise the Lord. Comparing, ulitin ko, comparing spiritual things with spiritual. Ang spiritual things, mga kapatid, salita ng Diyos. Yan ang spiritual. Amen. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, spiritual yan. Amen. Kaya, comparing spiritual things, para hindi po tayo, mga kapatid, malinglang, dapat ang mga pagtuturo o doktrina o anumang gawaing paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay nabatay o ayon sa salita ng Panginoon. Our standard for making decisions and forming ideas is the Word of God. Para safe po tayo, kung ito ba ay patnubay ng Espiritu, inuulit ko mga kapatid, kung ito ay patnubay ng Espiritu, hindi kailanman magkasalungat sa salita ng Panginoon. At kung salungat na sa salita ng Panginoon, katulad halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa, dahil siya ay tanyag na mangangaral, naging bantog siya mga kapatid. Ngayon, pinaniwalaan siya na nakararami. Dahil sabi niya, ito, ang leading sa akin ng Espiritu, ito ang sinasabi sa akin ng Espiritu. Babalik ang Panginoon sa ganitong pizza, sa ganitong oras, sa ganitong panahon. O tingnan nyo, bakit ko sinabi mga kapatid, comparing spiritual things with spiritual, kung yan po ba ay sa Espiritu Santo, subukin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Paano masusubok? Pag sinabi niya, kahit na mga kapatid sabihin natin na siya ay talagang spiritual. Grabe ang sabi nga, grabe ang kanyang kuwan mga kapatid, karisma. Pero, ang sukatan mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? And that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven. Right. Aba, palibhasay, mga kapatid, spiritual siya. Pwede na siyang magpalabas ng proklamasyon mula sa kanyang salita. Hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Anong nangyari? Naging bulaan ang tao. Kaya para tama talaga ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking mga salita at kailanman hindi kayo manliligaw o maililigaw ninuman. Dahil ang salita ng Panginoon, mga kapatid, walang sino mang pwedeng magbago dyan. Walang sino mang binigyan ng karapatan na ang kanyang sinabi as mas higit pa sa salita ng Panginoon. Wala. Dahil ito lamang ang salita, ito lamang Biblia mga kapatid, ang binuhisan ng napakaraming dugo, napakaraming buhay, ang binuhis mga kapatid, at pinatutuhanan talaga na sagrado ito. Walang sino man tao na pwedeng baguhin o magkaroon ng otoridad para mga kapatid, magkaroon pa siya ng tinatawag na magkaroon siya ng otoridad para baguhin ang salita ng Diyos. Wala po. Wala pong sinumang taong pinagkauluban ng otoridad ng Panginoon. Dahil meron pang isang matindi mga kapatid na kung saan magkaroon talaga tayo ng paniniwala na manatili talaga sa salita ng Panginoon. Basahin natin, Matthew chapter 5. Okay, iba lang yung sinasabi ng heaven and earth shall pass away. Pero ito mas matindi mga kapatid. Matthew chapter 5. Kaya itong verse na natin mga kapatid sa Proverbs, mahalaga ito na kung sisiya sa atin mo, gaya ng natatagong kayaman kung magkagayon, maalaman mo ang kaalaman ng Diyos. Matthew chapter 5, verse 18. Sige nga, pakibasa. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Tingnan nyo mga kapatid, kung gaano kasagrado ang bawat titik, ang bawat salita. Kahit pa raw mawala ang langit at ang lupa, tuldok kuhit sa anumang paraan. Ibig mo sabihin, kaya mga kapatid, safe talaga tayo. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya inuulit ko doon sa Proverbs chapter 2, verse 4 na ating kinote na scripture doon, na kung sisiyasatin mo gaya ng kayamanang natatago, magkaroon ka ng kaalamanan mula sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, pinatutuhanan sa atin ngayon mga kapatid na kailangan ang mga salita ng Diyos ay talagang basahin at pag-aralan natin. Amen. Amen. Eh, hindi lamang sapat mga kapatid na iyong pakikinggan. Dahil kung hindi mo talaga pag-aralan, parang sabi nga, di ba, ang kaalaman na iyong nakuha, knowledge mula sa salita ng Diyos, hindi makinabang si sister, si brother. Sa iyo yan. Amen. Lalo-lalo na sa ating pakipag-ugnayan sa kanino paman. Yes. Kaya mga kapatid, confident tayo, may lakas loob tayo, walang alinlangan kung yung sinasabi mo nababasa sa Biblia. Panindigan mo yan. Amen. Amen. Kung nabasa mo sa Biblia, tunay na Diyos si Kristo, wala nang pwedeng tumutol dyan. Kahit ang ano pang sabi niya, ito, wala na, bahala ka dyan. Iyan ang sinasabi, kuhit, tuldok sa anumang paraan. Hindi talaga mawawala yan. Kaya kung ano yung mga kapatid, katulad na halimbawa, bakit ang lalakas ng loob natin? Bakit sabihin natin na talagang nasa katotohanan tayo?
Dahil, nababasa natin sa Biblia na wala ni isang tao na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala kahit isang tao. Right. Amen. Oh. Ngayon, ang sabi ng Biblia, libo-libong mga tao ang nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Mabasa? Mabasa. Oh. Sabi naman ng iba, hindi makapagliligtas ang bautismo. O yun, sabi ng iba. Ngayon mga kapatid, dahil ikaw siniyasat mo, parang natatagong kayamanan, natuklasan mo sa Biblia nang sabi, anong sabi ng Biblia? Ngayon nagligtas. O natuklasan mo, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Amen. Sinong tututol? Sabihin nila, kahit ilang beses ka bautismuhan, hindi naman, minsan lang yan. Nagkakasala ka na, wala problema yan. Kung nagkakasala ang tao. Ang problema mga kapatid, nabautismuhan ka sa tamang bautismo dahil ang bautismo mga kapatid, magka-effect lang ang dugo ni Kristo na kanyang ibinuo sa krus ng Kalbaryo kung nabautismuhan ka sa kanyang pangalan. Amen. Sabihin nila, ako ang nakapagligtas, ang nakapagpatawad dugo ni Kristo. Tama! Amen? Amen? Amen. Tama ang dugo ni Kristo. Pero kailan mag-effect yan? Magkaroon ng bisa ang dugo ni Kristo. Magkaroon lang yan ng bisa ang dugo ni Kristo pagka ikaw nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kaya yan ang mga sampol mga kapatid. Na ang mga salita ng Diyos na atin pong natutunan at atin pong tinanggap, panghawakan po natin yan. Walang sino mang tumutol dyan. Kahit anong paliwanag nila mga kapatid. Dahil, sabi nga, comparing spiritual things with spiritual. Paano mo compare? Ang spiritual things, salita ng Diyos yan. Huwag salita ng tao, huwag ideya ng tao. Dahil kung ideya ng tao, hindi na yung spiritual things. Pero kapag ang iyo pong ginamit ay salita ng Panginoon, ibig sabihin, pinagkukumpir mo ang salita ng Diyos sa kanyang mga salita. Ay, hindi ba ito magkontradict? Tama. Ay, magkasang-ayon pala. Nagkakaintindihan pala. Kuha nyo? Pero kung halimbawa, mga kapatid, spiritual things, mayroon kayong sariling ideya, mayroon kayong sariling kaalaman. Ano sabi ng Biblia? Na ang kaalaman ng tao, kamangmangan. Hindi nasisiyasat ng espiritu ng tao dahil kamangmangan ito sa kanya. Ngunit ang mga ito ay nasisiyasat sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Nawa mga kapatid, yung ating pinag-aralan, dahil lalong-lalo na, mayroon tayong nakakausap, mayroon tayong minsan ng mga tao, yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, ano man yung tinanggap mo at pinaniwalaan mo, maliban na ikaw sumampalataya ng walang kabuluhan, pero hindi walang kabuluhan, kaligtasan ang dulot ng paniniwala natin. Kaya, napakahalaga. Amen? Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. So nawa mga kapatid, di more na mag-aral pa tayo. Di more tuklasin natin, ilagay natin sa puso, isipan natin. Dahil kung magsalita ka mga kapatid, walang back-up na salita ng Panginoon, hindi yan effective mga kapatid. Pero kung back-up mo ang salita ng Panginoon, at ang salita ng Panginoon ay talagang pinaniniwalaan mo, may power yan. Amen. Palagpagan po natin. Ngayon po